give the highest praise, glory, and honor, beloved Jesus Christ. We give double honor to beloved parents in the Lord. We remember, cherish, and blessing, preaching, and teaching our dearly beloved Honorable Evangelist Willie Almeida and beloved assistants, Pastors Lina C. Almeida. Greetings to beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Good morning po, mga minamahal. Gusto ko pong magpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon dahil dumaos po ng birthday ang beloved daughter ko last Wednesday po, January 21. Praise the Lord. Pasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil binigyan niya naman po siya ng isang taon. Hallelujah. Gusto ko pong ipatotoo sa inyo last month yung nangyari po sa beloved father ko po. That day po, early in the morning po, papunta pa ako ng work around 7 a.m. po. Hindi ko po alam bakit parang kinakabahan po ako. Tapos parang nagpipray po ako na pag-ingatan siya, huwag siyang papabayaan, ganun po. And then after 2 hours po, tumawag po sa akin yung mga kapatid ko sa Pilipinas na nasa hospital daw po sila. And then hindi po siya makahinga. Tapos, umiiyak na po silang lahat dahil hindi po siya makahinga. Tapos, sabi po ng doktor sa kanya, may acid reflux daw po siya. So, nilagyan po siya ng 1 shot ng injection. Hindi pa din po tumalab hanggang 5 po. Hindi pa din po tumatalab. After po nun, sabi ko po sa kanila, ilehans po nila siya. Tapos, ilehans po nila siya, magpatugtog po sila ng solemn song, i-cast out po nila, at nanalangin po kami sa mahal na Panginoon. Umiiyak na po silang lahat. And then after po nilang, sinabi po niya sa nurse, dahil madami pong tao doon na, nurse, ililehans na po namin. Nagsitawanan daw po silang lahat, tinitignan daw po sila ng mga tao doon. Dahil that time po nasa wheelchair pa lang po siya, hindi po siya bigyan ng kwarto po kasi nasa pinakamalapit na hospital po siya pinunta. Doon po kasi sa province namin kapag wala ka pong pera doon, parang papabayaan ka po doon ng mga nurse, ganun po. And then nung dumating po yung tito kong pulis, agad po binigyan po siya ng kwarto, ganun po doon sa amin. After po nun nilehans po siya, nagpatugtog po ng mga solemn, bigla po siyang nakatulog. And after po Praise the Lord. After po nun, kinaumagahan po, pero nandun pa din po yung pain ng dibdib niya. Lumabas po yung test niya na heart, positive po siya sa heart attack. And nafe-feel niya pa po yun until na morning po. And then, na-feel niya na po yun 1 p.m. until 1 a.m. po na heart attack na po pala siya. Pero ang sabi po sa kanya ng doctor, acid reflux po. Kaya po pala kung ano ng mga gamot na yung binigay sa kanya, hindi pa din po tumitigil. And after po nun, nag-decide po yung kapatid ko tsaka yung brother po ng papa ko na ilipat na siya sa private hospital kasi hindi po siya inaasikaso doon, hindi po siya pinupuntahan ng mga doctor or nurse. And sabi po ng nurse at saka doktor na delikado daw po sa kanya na ilipat sa ibang hospital kasi bawal daw po siyang tumayo, bawal siyang gumalaw kasi nag-positive po siya sa heart attack. May nagba daw pong ugat sa heart niya. And that time po, yung tito ko po hindi po save. Nanampalataya po sa mahal na Panginoon na mailipat po siya. Almost 1 hour po yun, layo nun. And nung sinasakay na po siya sa ambulance po, nagpapatugtog po sila ng mga solemn tsaka Hillsong, nagpo-pray po sila. And then hanggang sa nakarating po sila sa private hospital. And then after po nun, chinek po siya doon na ang taas-taas po ng blood pressure niya. And then may po sa heart niya na ugat daw po. And then after po nun, after kinabukasan po, naging maayos. After po nagba-back up prayer, nanalangin sa mahal na Panginoon, naging maayos po siya, natanggal po yung pain sa dibdib po niya. Yeah, praise Kasi the Lord. po, yung father ko po kasi, yung paniniwala niya po sa gawain, parang nasa 70% pa lang po dahil ako lang po nag-encourage sa kanila na dumalo. Kung hindi ko na po sasabihin, hindi na po sila dumadalo. And then noon po, lagi po siyang dumadalo and then natigil po. Ang sabi ko po sa kanya, paalala po ng mahal na Panginoon sa kanya kasi hindi na po siya dumadalo.
And then sabi ko po sa kanya, kailangan bumalik ka, dumalo ka po. Sabi ko po sa kanya, and then sabi po ng doktor sa kanya na kailangan niya po mag-undergo ng procedure kasi titignan daw po ko yung bala sa heart niya. Sabi ko po sa kanya, hindi na kailangan yan. Kahit anong sabihin nila mga positive, hindi na kailangan. Ang kailangan mo bumalik ka sa gawain ng mahal na Panginoon at siyang mag-aalis sa iyo yan. Sabi ko po sa kanya. And then, after po nun, tuloy-tuloy po yung recovery niya, yung mga test niya po, nag-negative po. And then, after po nun, ito na po yung sabi po nila sa akin, lalabas na daw po sila at magbabayad na po ng bill sa hospital. And then sabi ko po sa kanila, isend nyo po sa akin, then ipapadala ko na. And that time po, gabi po dito, so sabi ko magpapadala ko to, online na lang. Tapos yung tito ko po, nagbigay ng 20K pang dagdag. After po nun, nung kinuha na po nung kapatid ko yung billing, kasi nagtatawagan po kaming kapatid ko, tapos tumatawag ako sa papa ko, bumaba po yung kapatid ko para kunin yung billing. Binigay na po sa kanya, yung lumabas po is 130,000 po. Wala pa po yung doctor's pay doon. And then, after po nun, nanalangin muna po ako sa mahal na Panginoon bago po siya pumunta doon na sana po maliit lang po yung bayaran para po yung ipapangbayad ko po ng hospital. Pandagdag ko na po pangdagdag ko na po pang box ko kasi uwi pa ako ng Pilipinas. And then sabi ko po sa mahal na Panginoon, gift niya na po sa akin sa Christmas. Kasi po, nung 24 po nangyari, 24 uwi na po sila para Christmas kinagabihan. Gusto niya pong makauwi ng Christmas. Sabi ko sa mahal na Panginoon, nagsumamo po na gift niyo na po sa akin, sana maliit na lang po. And then nung tumawag po yung kapatid ko, pinakita niya po sa akin na 130,000 po yung babayadan. And then tumawag po ako sa papa ko na idagdag niya na po yung 20K at isa-send ko na po. After po nung pag-akit po sa upstairs nung kapatid ko sa room, ano po ako dahil parang sumisigaw po sila ganon. And then, sinabi po sa akin na 8,000 na lang daw po yung babayadan. So, sinabi ko po sa kanya, ang sabi niya daw po sa nurse, saan po ako magbabayad ng 130,000? Sabi, hindi, ito na lang, 8,000 na lang ang babayadan niyo, sabi niya po sa kanila. Praise the Lord, hallelujah. Gabi po ang pasasalamat namin sa mahal na Panginoon dahil almost napakalaki po, tapos 8,000 lang po, tapos yung binigay po sa papa ko na 20K, may 12K pa po siya, imbis na walang-wala po talaga. Nagpapasalamat, napakabuti po ng mahal na Panginoon. Wala pong kalugihan sa pagpupuhay sa mahal na Panginoon. Lagi po siya nagso-surprise, yung akala mo wala, pero on time po ang mahal na Panginoon. At saka ang pagbibigay po, susi ng pagpapala. Kasi that time po, bago po yun, binigay po namin lahat sa mahal na Panginoon, yung sa tithes and offering ko, pati sa beloved ko, binigay po namin lahat bago po lumabas yung bill ng papa ko. And then, share ko lang po, last month po, nawala po yung, binigyan po kasi ako ng beloved ko ng AirPods, and then, nawala ko po yung isa, so medyo nagagalit po siya sa akin. And after po no, nawala ko po sa work ko. Sabi ko, posibleng makita ko na po kasi ang lawak po nung campus sa school, hindi ko na po talaga makikita yon. And after po no, nanalangin ko sa mahal na Panginoon. After 1 month po, nung Friday, bigla pong binigay sa akin nung ka-workmate ko, nakita daw po ng custodian. Kahit sa simpleng bagay po, pinapakinggan po ng mahal na Panginoon yung panalangin natin. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti po ng mahal na Panginoon sa lahat ng blessing. Dati po wala kaming tahanan, pero simula po nung nag-choir po kami ng Beloved Husband ko, gabi yung pagpapala, binigyan po kami ng tahanan sa Pilipinas, nakabili po kami ng bahay at lupa, at may isang lupa pa po. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lang po ang papulit pagsama sa pinakamamahal. And praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you po, beloved Sister Patricia Barrera, sa pinagpalang patutong yan.